Matapos ang mahabang panahon ng legal na laban sa pagitan po ni Ripple at ng US Securities and Exchange Commission ay dumating na sa isang malagang punto ang kanilang kaso. Parehong panig ay nagpasya na i-dismiss ang kanilang mga apela. Ibig sabihin ay tapos na ang kabanata ng regulatory uncertainty na matagal nang bumabalot kay XRP. Ngunit ayon po sa ilang eksperto ay hindi pa rin ito garantiya na bigla na lang tataas ng malaki ang presyo ng XRP sa malapit na panahon. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang tunay na magpapaakyat sa presyo ni XRP. Ayon po kay Jake Claver na isang kilalang financial expert at CEO ng Digital Ascension Group, ay hindi ang pagtatapos ng kaso ang magdadala sa tunay na rally ni XRP. Ang magiging susi raw sa susunod na malaking galaw nito ay tinatawag na supply shock na mangyayari sa gitna ng isang global liquidity crisis. Dagdag pa niya ay karamihan ng galaw ng presyo ngayon ay puro speculation at institutional positioning para sa posibleng paglabas ng spot ETF products. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin ng supply shock? Ayan, ang supply shock ay nangyayari kapag biglang bumababa ang dami ng XRP na pwede pong i-trade sa market. Maaari itong mangyari kapag malalaking holders ay inililipat ang malalaking parte ng kanilang XRP mula sa exchanges papunta sa cold storage. Maaari rin kung ang malalaking institution ay nag-a-accumulate ng XRP para sa pangmatagalang hawak or holdings, or kung bumabagal po ang distribution schedule. Kapag kakaunti lang ang available na liquidity ay mas konti po ang pwedeng mabili ng mga investors. Dahil dito, kahit maliit na volume ng pagbili ay kayang magpataas ng presyo ng mabilis. Ngayon ay paano naman binabago ng supply shock ang galaw ng market? Sa praktikal na paliwanag ay kayang baguhin ng totoong supply shock ang market behavior. Una ay bumababa po ang depth sa order books. Pangalawa ay lumalawak ang spread sa pagitan po ng buying at selling price. Pangatlo ay tumataas po ang slippage o ang biglaang pag-iba ng presyo habang bumibili ka. Kapag kakaunti lang ang token na available ay mas mahal po ang gastos para bumili ng XRP sa malaking volume. Ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot po ng mas matindi at mabilis na pag-akyat ng presyo hanggang may bagong liquidity na papasok sa market. Sunod na tanong ay ano naman ang koneksyon ng global liquidity crisis dito? Ayon po ulit kay Claver ay mahalagang catalyst ang supply shock, ngunit may isa pang factor na pwedeng magpalala nito. Ito ay ang posibilidad ng isang global liquidity crisis. Kapag nangyari ito ay magkakaroon ng biglaang kakulangan ng available capital at credit sa buong financial market. Sa ganitong sitwasyon ay pwede pong tumaas ang demand kay XRP sa mismong oras na kulang ang circulating supply. Kapag nagsabay ang dalawang pangyayaring ito ay pwedeng sumabog pataas ang presyo sa bilis na hindi madaling baligtarin. Ngayon ay bakit naman mas mahalaga ang market structure kaysa sa balita? Naniniwala po si Claver na hindi balita ang magdadala sa pinakamalalaking galaw ng presyo, kundi ang mismong market mechanics. Matapos ang kaso ay umakyat po si XRP mula $3 papuntang $3.38. Ngunit hindi nito naabot ang kanyang all-time high na $3.65. Ipinapakita nito na kahit monumental ang balita ay hindi pa rin sapat para magdala ng long-term breakout. Ngunit kung mangyari ang supply shock at global liquidity crisis, ay maaari itong
magdala ng mabilis at matinding pagtaas ng presyo. At ayan, sa kabuuan ay sa aking palagay ay malinaw na hindi lang balita ang batayan ng galaw ng presyo ni XRP. Kahit tapos na ang kaso ay hindi ibig sabihin ay magpa-party na agad ang presyo nito. Mas malakas ang epekto ng fundamental na pagbabago sa supply at demand tulad po ng supply shock na pinagsabayan ng global liquidity crisis. Kapag nangyari ang dalawang ito ay posibleng makita natin si XRP na sumabog pataas sa antas or price level na hindi madali para bumalik sa dati. Para sa mga traders at investors ay mahalaga pong bantayan natin hindi lang ang mga headlines kundi ang mismong galaw ng liquidity at accumulation sa market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.